Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is February 29, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series itong mga nagdaang araw na experiencing God peace. So, yun experience natin or nararanasan natin yung peace na pinagkaloob ng ating Panginoon, yung kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon kapag tayo ay nasa Kanya. Kapag yung puso at yung isip natin ay nasa Kanya, na sinasabi natin sa sarili natin na siya yung Diyos, siya yung Hari, King of King, King of Heaven, King of Earth. So, kapag talagang naniniwala tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso, na hindi na tayo makakaramdam ng mga pangamba or sakit, kapayapaan sa isip na hindi na tayo mag-iisip ng kung anumang problema na pwede natin ikasama or makakapekto sa atin. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan, peace of mind, peace of heart. So, sa ating Bible verse na ating tatalakayin, ito ang Psalm chapter 29 verse 11. Ang sabi dito, "The Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as the King forever. May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with peace." Excuse me. So, yun yung dati kasi yung sabi ba, ang Panginoon daw ay nakaupo sa kanyang trono sa ibabaw ng baha. Kasi pag sinabi mo kasi yung baha noon is talagang tragedy yan. Hindi talaga natin may iwasan yan kasi iba yung baha, iba. So, para mas maintindihan natin at lumako yung ating talakayan, lumako ngayon tayo ngayon sa ating teaching. At ang una dito is, the Lord is King over the flood. So, yung Panginoon natin is yung hari sa ilabaw ng baha. So, pag may mga tragedya talaga sa pagbaha, di ba, hindi natin may iwasan na grabe talaga yan. Grabe talaga sumanantayan. Pero pag nandiyan ang Panginoon, bibigyan tayo ng kindness or ng peace sa ating buhay. So, sa pangalawa, worship strengthens our faith. So, yung pag-worship o yung pagsasamba natin ay nagpapatibay ng ating pananampalataya, nagpapatibay ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya nakaka-experience tayo ng faith, ay ng peace, di ba? Sa pangatlo, trusting God, word give us peace. So, yung pagtitiwala sa salita ng Diyos ay yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, na kailangan magtiwala tayo sa Kanya all the time, sa lahat. As in, ngayon, kasi pala ngayon, mga oras na to, kailangan yung pagtitiwala natin is na kay Lord. Naniniwala tayo sa Kanya na kaya niyang tayo protektahan, kaya niya tayo gabayan sa lahat. So, trust God. Sa ating application, trust God is sovereign over the flood. So, magtiwala tayo sa ating Diyos na may kapangyarihan kapag may mga trahedya, di ba, mga baha. Siya yung may kapangyarihan para iligtas tayo, para gabayan tayo, para bigyan tayo ng kapayapaan. So, sa pangalawa, worship God especially when we are weak and helpless. Sambahin ang Diyos lalo na kapag tayo ay mahina at walang magawa. So, kailangan sambahin natin lagi yung Panginoon natin sa lahat ng oras. Sa pangatlo, rely on God's ability to make things happen through His Word. Yun, umasa tayo sa kakayanan Diyos na kaya tayong gabayan. Kakayanan Diyos na mangyari sa mga bagay sa pamagitan ng Kanyang salita, sa Kanyang Word, diba? Sa ating discussion,
Ikaw, ang abot mo nga to. Ikaw. Why do we strength and peace in God when we worship? So sa ating kasagutan tayo, please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating kasagutan, especially the Word of God. So, ayun lang po. Maraming salamat sa ating panonood na may natutunan tayo and God bless.